Sinubukan kong magluto ng sinaing na tulingan. Update nga pala sa twins, ito't unti-unti na silang nagkakaroon ng energy. And nag-i-start na nga ulit silang maglaro. Itong mga nakaraang araw kasi is nasa bed lang talaga sila lagi. And most of the time, tulog talaga sila. Today nga pala, magluluto ako ng sinaing na tulingan. Medyo matagal na kasi to sa freezer. Kaya ito't naisipan ko na siyang lutuin. Tamang-tama din kasi nauumay na ako sa karne. Lumapit si Charlie dito kasi gusto daw niya ng banana. And nag-request pa nga na i-cut ko daw into pieces. Nag-i-start na ngang bumawi sa pagkain ng dalawang bata. Dahil ito ang si Charlie and Chino, kain na sila ng kain ng mga fruits. Ilang araw kasi silang may lagnat and parang namayat nga sila. And buti na nga lang ito at naghahanap na sila ng pagkain. Anyway, nag-start na ako ditong magluto kasi medyo matagal din tong lutuin. Grabe lang din talaga ang lansa ng tulingan, no? Talagang amoy na amoy mo yung isda. And buti na lang din ito is malinis na. Hindi kasi ako masyadong maalam maglinis ng isda. Anyway, ngayon nga is magsasaing tayo ng tulingan. Medyo na-miss ko din kasi itong ulam na to. So, inislicean ko lang siya dyan na magkabila. And napapanood ko, ganito pala siya pinipress. Actually, first time ko magluto nito. Doon kasi sa amin sa Laguna is madaming nabibila nito. Sa mga talipapa, masarap yung mga luto nilang tulingan. Plus, diba, yung merong taba, sobrang sarap. Tapos, samahan mo pa ng ginataang hipon or kaya naman is yung pinangat. Diba, yun talaga yung mga namimiss kong ulam. Apat yung lulutuin ko, tapos nagtira ko ng isa pang ginataan. And dito, pinakita ko nga kay Charlie and Chino itong tulingan. At ito yung sabi niya. It's stinky. Stinky daw itong aking tulingan. Talaga naman ang dalawang batang to. Tira lang din naman kasi sila dito makakita ng mga ganitong isda. Diready ko na nga din pala yung mga ingredients na gagamitin ko. And syempre, mas madaming bawang, mas masarap. Pinitpit ko na muna to, tapos binalatan. Naalala ko, meron nga din pala akong baboy na pinakuluan kagabi. And ihahalo ko na nga dito sa tulingan. May nabasa din ako na kailangan daw tanggalin yung buntot kasi lason. Totoo ba yun or hindi? Pero ako tinanggal ko na din para sigurado. And hindi ko alam kung bakit lason yung buntot. Comment nyo na lang din sa baba kung totoo ba or hindi. And ilagay ko na muna itong mga to dito sa kawali. Inuna ko na yung bawang tapos yung sibuyas. And then itong mga dried kamyas. Actually, hindi ko sure kung nilalagan ba to ng sibuyas. Pero nilagyan ko na lang din. Nilagay ko na din dito yung hiniwa kong mga karne. And isa-isa ko na lang nilagay itong mga tulingan. Naglagay na din ako ng suka at saka ng tubig. Tansya-tansya na lang kasi hindi ko naman alam yung mga sukat nito. Pero dinamihan ko yung suka kasi gusto ko talaga maasim. Naglagay na din ako dito ng paminta tsaka ng asin. Konting asukal tsaka iba pang pampalasa. And tinurn on ko lang yung heat ng mahina lang. Pinakuluan ko to ng mga 3 hours. And finally, ito nga at luto na yung aking sinaing na tulingan. Malambot na yan, pati yung tinik pwede nang kainin. Itong time na to, medyo masama na nga pala yung pakiramdam ko. Nag-start din akong sipunin pero uminom na ako kaagad ng gamot. Baka kasi nahawa pa ako sa twins, ayoko na magkasakit. Dami kong kailangan gawin dito sa bahay. Hindi kumakain nito yung daddy ng twins. So, kanina is, inorderan ko na lang sila ng pizza. And yun na din yung kinain ni Charlie and Chino. Akala ko nga kakain din sila nito, pero maaga kasi silang nakatulog. Kaya, ayan, mag-isa na lang akong kumakain. Di bale, may tira naman para bukas, pwede pa nilang itry. After kumain, maaga din ako magpapahinga, tapos chinek ko na din ng twins.